Ipinakita ngayon ng PNP Special Action Force kay Pangulong Aquino ang kakayahan nito sa pagresponde sa isang hostage crisis. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima live mula sa Camp Bagong Diwa. Rafi. May lang ginawang demonstration ng PNP Special Action Force sa halos kahalintulad ng nangyaring hostage taking sa Quirino Grandstand noong August 23. Seryoso sa panonood ang Pangulo sa pagsisimula ng capability demonstration ng PNP Special Action Force tungkol sa tinatawag na tactical intervention on an enclosed space. Ang senaryo, isang busang na hostage at ang hostage taker may baril at granada. Sa demo, pinakita ng SAF kung paano sila re-responde mula sa pagtagap ng tawag hanggang sa pagtungo sa lugar. At nang bumagsak na ang negosasyon, inaprubahan na ang final option o ang pagsugod mismo sa bus. Maging ang pag-take over ng tactical commander sa insidente ipinakita ng SAF. To move to their last. I am in control. I am in control. The green light is on. I repeat, this is the commander. I am in control. The green light is on. CID, proceed to your final assault position. Tatlo ang plano ng SAF sa pagpasok sa bus. Sa Plan A, isang explosive device ang itinanim sa pintuan ng bus bilang distraction at may idinikit ding pampasabog sa bintana ng sasakyan. Submachine gun. They're going to take out the side mirrors of the bus. Pagsabog ng bomba sa pintuan, mabilis na winasak ng SAF ang bintana na kanila ring pinasabugan. Mapapansin gamit nila ang maliliit na hagdan. Ilang segundo lang nakapasok na ang mga tawa ng SAF sa bintana. Sa Plan B, pareho rin ang estilo ng pagpasok ng SAF. Gamit ang ballistic shield, sumugod sila mula sa likod ng bus. Sa pagkakataong ito, sa mismong pintuan sila papasok matapos itong pasabugan. The entry team will not be able to gain entry using emergency door. Sa Plan C, hindi mabuksan ang mismong pinto at emergency exit ng bus. Hindi rin sila makapasok sa pamamagitan ng bintana. Kaya isang B-150 armored vehicle ang kanilang ginamit para wasakin ang windshield ng bus at tapusin na ang hostage taking. At hindi pa pwedeng one-time exercise. Tuloy-tuloy na exercise yan. Nasiyahan naman daw ang Pangulo sa naturang demonstration. Bago umalis, chinek ng Pangulo ang mga kagamitan ng SAF, kabilang ang kanilang mga sniper rifles at rescue boats na locally manufactured. But we will continue improving yung techniques na yan. Meron pang iba pang pwedeng gawin, but for the meantime, yan yung ating pwedeng ipakita at this time. We will continue improve yung capability ng SAF, not only in training but also sa mga equipage. Isa naman ang bagyang nasugatan ng membro ng assault team ng SAF. Ang SAF namang ito nagalusan din sa isinagawang demo, pero parte lang daw ito ng kanilang delikadong trabaho. Ayon sa SAF, ang kanilang mga dinemo ngayong araw, maliban na lamang doon sa B-150 Armored Personnel Carrier, ay naroon sa Quirino Grandstand nang mangyari ang hostage taking. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa ibang balita ulit, naghain na ng notice of strike ang PASAP o Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines. Tiniyak naman ang pangisawaan ng Philippine Airlines na hindi maapektuhan ang operasyon ng kanilang kumpanya sakaling matuloy nga ang welga. Nakatutok si Ruth Cabal. Ilan sa mga basihan ng notice of strike ng FASAP ay ang 40-year-old compulsory retirement age para sa mga flight attendant, ang halos 1 taon daw na pregnancy leave without pay, at ang 3 taon daw na walang aumento sa sahod ng flight attendants. PAL is guilty of age and gender discrimination. We are saying enough. FASAP will go on strike to fight for respect and dignity as Filipino employees. Sa proseso ng National Conciliation and Mediation Board ng DOLE, may 15 araw pa para subukang mapagkasundo ang mga flight attendant at PAL management. Pag walang nabuong settlement sa loob ng 7 araw pagbobotohan ng union, kung payag nga silang mag-strike o hindi. Ayon sa FASAP, kapag natuloy ang strike nila, walang makakabiyahing eroplano ng PAL. May minimum requirement daw kasi sa sakay na cabin crew. Ang PAL management handa na raw sa ganitong senaryo. May mga standby crew naman daw sila at pwede rin kumuha sa sister company nilang Air Philippines.
We assure our passengers that airline operations are normal and our flights are operating as scheduled. We are confident that Dole, being the mediator and the conciliator, will come up with a peaceful solution to the crisis. On this side, Dagdag pa ni Villaluna, nakakapagtaka raw ang reklamo ng mga flight attendants sa retirement age at maternity benefits dahil nakapaloob naman ng mga ito sa 2000 to 2005 collective bargaining agreement na pirmado ng mga opisyal ng FASAP. Meron naman daw binibigay ang PAL na 30,000 peso maternity benefit. Nag-alok din daw ng aumento ang PAL pero di raw kalakihan dahil na rin sa pagkalugi ng kumpanya na aabot daw sa 15 billion pesos nung nakaraang 2 taon. Kasunod ng Quirino hostage taking, may tuturing na namang isang dagok sa turismo sa bansa ang napipintong pagsastrike ng mga flight attendant ng Philippine Airlines. Mula August 27 hanggang sa pagpasok ng Setyembre, umabot na sa 15 million pesos ang lugi raw ng PAL dahil sa mahigit 1,000 flight cancellations. we also foresee that it will affect PAL's finances, which is already in a very fragile state. Sila ang responsable dito sa sitwasyon na to, di ba? If they really care about their employees, the riding public, they should settle the issues. Diba? Sabi naman ng Malacanang, meron naman tayong contingencies na dapat na-develop na by this time. And if that happens, no, the Secretary of Labor was still hopeful of resolving it. But if it happens, I hope to fast-track the contingency plans. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Eksklusibo! Babae arestado matapos agawan ng baril ang isang gwardya. Wedding gown ni Regine Velasquez, gaano kaya kamahal? Binusra, ano kaya ang reaksyon sa paratang na posibleng isa raw siya sa mga nanabutahe sa gown ni Miss Australia? GMA Network naglabas ng revised guidelines para sa tinatawag na crisis coverage. Ibabalita namin sa inyo yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.